Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na ito na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang Espiritu Santo ang totoong nag-iisang amang espiritual ng ating kaluluwa. Sa araw na to ang topic ko ay Doktrina ng Romano Katoliko, Kulto ni Satanas at Antikristo. Sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta na nakasuot na puti, na animoy mga tupa pero ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa, nung una pa man, na nilikha ng Diyos ang ating bansa, ay Maharlika at hindi Pilipinas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng demonyong si Satanas. Ang relihiyong Romano Katoliko ay hindi nagmula sa ating bansa, kundi nagmula yan sa bansang Espanya. Si Ferdinand Magellan ay isang malalayag at utusan ng hari ng Espanya, ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. At gawa ni Ferdinand Magellan, hinikayat tayo ng mga Espanyol na sumamba sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, which is hindi iyan ikinalulugod ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at hindi ang mga rebolto. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Sinikil ng mga Espanyol ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa dahil ninakaw ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko ang ating lupa. At inari ng Judas na hari na to ng Espanya na si Philip II ang lupa na pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama, ng banal na Espiritu na nananahan sa ating katawan. Yung pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan nila ng pangalan na Pilipinas na isinunod doon sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ito yung sinasabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta dahil nga marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Dahil kay Ferdinand Magellan na siyang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko, na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, nawala yung kapayapaan at kaliwanagan sa ating bansa dahil sinakop tayo ng demonyong hari ng Espanya na si Philip II. At inalipin tayo ng mga Espanyol. Ang relihiyong Romano Katoliko ay hindi nanggaling sa banal na espiritu, nanggaling yan sa demonyong si Satanas. At yung mga doktrina, katuruan dyan sa Romano Katoliko, hindi yun nanggaling sa banal na espiritu, hindi nanggaling sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo, na ang aking mga salita hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo ay ang Diyos Ama, na siyang nagsugo kay Kristo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Pero si Kristo ay pinapako at pinapatay ng mga pari
ng saling lahi ni na Abraham at mga tagasunod ni Moises at Aaron. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na si Kristo ay espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Ang ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na pinatay ng mga pari sa krus. Ang winasak ng mga pari sa krus ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. Honestly, ang unang winalangya ng mga pari nung ipako si Kristo sa krus ay hindi si Kristo kundi mismo ang banal na Espiritu na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Honestly, sinabi ni Kristo, hindi ako ang nagpapagaling kundi ang ama na nasa akin. Honestly, si Kristo, nung pinatay siya at ipinako sa krus, nung ipinako siya sa krus at namatay siya sa krus, sinabi ni Kristo na ikatlong araw mabubuhay siyang maguli. Alam ni Kristo nang may hawak ng buhay niya ay ang Espiritu Santo. At yung sinusunod ni Kristo ay ang kautusan ng Espiritu Santo na siyang Diyos na parati niyang kasama. Yung sinabi ni Kristo na ang Ama ang nagpapagaling at hindi siya, honestly ang bumuhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo na parati niyang kasama. Yun yung totoong Ama ni Kristo, ang Espiritu Santo. At ako bilang isang tinawag din ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan, ang itinataas kong pangalan na siyang pinakabanal ay ang Espiritu Santo. Dahil siya yung Diyos na may gawa ng buhay ko at buhay ng buong sangkatauhan. Yang Papa ng Romano Katoliko, impostor yan, si Satanas yan, demonyo yan. Yan ang nanlilinlang sa mga tao para iduluhin siya na siya yung Diyos. Siya yung amang espiritual at Holy Father dito sa lupa. Pero hindi ang Holy Spirit ang naghahari sa puso niya, kundi ang demonyong si Satanas. Kaya yung doktrina dyan sa relihiyon ng Romano Katoliko ay hindi naaayon sa katuruan ni Kristo. Maraming binago na katuruan ang mga leaders ng Romano Katoliko. Yung hinimo kanila na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, hindi yan ikinalulugod ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu na nasa katawan natin ang nagbibigay ng buhay sa atin, hindi ang mga rebulto na inukit sa kamay ng tao. Itinuro ng mga bula ang propeta na sambahin niyo si Maria na ina ng Diyos. Sa katuruan ni Kristo, ang tawag ni Kristo kay Maria ay babae lamang. Hindi itinuro ni Kristo na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil kalapastanganan yan sa Espiritu Santo. Si Maria hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos, Ama na nagsugo kay Kristo. Ang lumukob kay Birheng Maria ay mismo ang banal na Espiritu na siyang ama ni Kristo. Kung kaya si Kristo ay nabuo sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Maria, yung katawan ni Birheng Maria, templo rin yun ng banal na Espiritu. At ang may hawak ng buhay ni Maria ay ang Espiritu Santo. Hindi si Maria nakahihigit sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Iyang mga pare, kung pag-aaralan mong Biblia at mga aral ni Kristo, hindi mo makikita yung mga tinuturong mga Biyernes Santo, Sabado Santo, Lunes Santo. Wala yan sa Biblia. Hindi yan itinuro ni Kristo. Turo yan ng mga demonyong pari ng Romano Katoliko. At honestly, yung mga bula, yung mga Roman Catholic leaders, sila yung mga kalangan nila mga banal sila yung Diyos na dapat mo sunduin, dapat mo silang iduluhin, dapat mo silang pakinggan. Dapat magbabow down ka lang sa mga impostor na to. Pero pag tinanggap mo ng banal na Espiritu, hindi mo iiduluhin ang mga demonyo. Pagkos kakalabanin mo ang mga demonyo. Dahil yung mga pare, kinakalaban nilang banal na Espiritu. Hindi nila talaga tinanggap ang banal na Espiritu kay Kristo at hindi sila naging kaisa ni Kristo. Ng Espiritu Santo ang kanilang sinasamba. Kasi yung mga pare, itinaas nila ang pangalan nila at tawagin silang Father. Pero nasasaad sa banal na kasulatan. Kung binasa mo ng maayos at inunawan mo ng maayos ang Biblia,
Makikita mo sa banal na kasulatan. Sa Matthew chapter 23 verse 9, dito sinabi ng Panginoon, huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na Father, dahil isa lang ang inyong Ama. At iyon ay ang Amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatig dito ng Diyos. Huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na amang espiritual niyo. Dahil iisa lang ang inyong amang espiritual at iyon ay ang Diyos na nasa langit. Ang Espiritu Santo lang na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang totoong amang espiritual at hindi ang mga pari. Yang mga pari, mga ulupong, mga ahas, mga alakdan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung ating bansa ang lupang hinirang ng banal na spirito. Nung unang panahon, tanyag ang ating bansa na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Walang relihiyon sa ating bansa, pero ang mga tayo nabubuhay ng malaya, mapayapa at puspos ng kasiyahan at kaliwanagan. Ang salitang maharlika, ang kahulugan niyan, kung magsasaliksik ka, ay free man. Ibig sabihin, malalaya ang mga taong nananahan dito. Pero nang dumating itong demonyong si Ferdinand Magellan, na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, ninakaw ng mga Espanyol ang ating lupa at inari ng hari ng Espanya na si Philip II na pag-aari niya. Kaya binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa kanilang idol na hari na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Sa banal na kasulatan, sa 10 utos, ipinagbabawal ang huwag kang magnanakaw, huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari. Ninakaw ng mga Espanyol ang lupang hinirang ng Diyos sa kanyang mga tao. At inari ng mga Espanyol ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II ng ating lupa kapag aari ng Diyos Ama ng banal na spirito. Winalangya ng mga Roman Catholic leaders ng mga Espanyol yung ating lupa na pag-aari ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ang ating lupa, ang ating bansa, ang may pag-aari niyan yung banal na spirito, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan. Pero nung dumating itong demonyong si Ferdinand Magellan, nagulo ang ating bansa. Honestly, ang relihiyong Islam ay hindi din nagmula sa ating bansa. Dala yan ng mga malalayag na nakikipagkalakal sa ating bansa na nanggaling sa parte ng Persia at ng Malaysia. Sila yung nagdala ng relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam at relihiyong Romano Katoliko ay walang idinulot sa ating bansa dahil yung mga tao ay naglaban-laban din gawa ng relihiyon. Pero yung pinakademonyong relihiyon sa ating bansa na pinayag sa akin ng banal na spirito ay ang relihiyon ng Romano Katoliko. Ang doktrina niyan ay nanggaling sa demonyong si Satanas. Honestly, sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta na animoy mga tupa na nakasuot na damit na puti, pero ang puso nila ay sa halimaw. Maraming mga pari, honestly, ikinukubli nila at tinatago nila ang totoong pagkatao nila sa kanilang abito. Maraming mga pari bakla, pedophilia at rapist. Honestly, maraming mga pari ang nanghahalay ng kanilang kapwa na minomolesya nila yung mga inosenteng tao dahil akala nga ng mga taong ito dahil nagtiwala sila sa pare, nakakilala nila, akala nila hindi sila wawalang hiyain. Kapag ang puso ng isang pari ay uhaw at gutom sa tawag ng kamunduhan, wala yang pipiliin. Hahalayin niya ang taong nakapaligid sa kanya na gusto niyang halayin. Kaya yung pare, maraming mga pare, ang lumalabas ang kanilang baho na nanghahalay sila ng mga inosenteng tao. Kahit mga kabataang lalaki, kanilang hinahalay. Dahil ang mga pari, marami dyan ay mga bakla. Yung katawan nila na sagradong tahanan ng Diyos, hindi nila sinasamba ang Diyos sa puso nila, kundi ang demonyong si Satanas. Kaya sila nanghahalay ng kapwa nila.
Sa katuruan ni Kristo, hindi rin itinuturo ni Kristo yung mga Flores de Mayo. Wala yan sa Biblia. Wala yan sa katuruan ni Kristo. Yung mga Flores de Mayo, ng mga Reyna Elena, mga kung ano-ano, wala. At sa katuruan ni Kristo, hindi niya sinabi niya nasayawan niyo at kantahan niyo yung mga rebolto. Hindi yan nanggaling kay Kristo. Doktrina yan ng Romano Katoliko. Nakakantahan mo at sasayawan mo ang rebolto na siya yung sasambahin mo, paglilingkuran mo. Bakit ano bang nagagawa ng rebolto sa sarili nyo? Nagtatrabaho ba ang rebolto para pakainin nyo? Yung binibilhan nyo pa ng bulaklak yung mga rebolto? Ano bang nagawa ng rebolto sa sarili nyo? Mga hangalang o may idolo sa mga pare, sumasamba sa mga rebolto at santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ang totoong Diyos na may gawa ng buhay nila. Kaya hindi ikinalulugod ng banal na Espiritu na sumamba ka sa rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan dahil nilalapastangan mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nasa katawan mo na siyang may gawa ng buhay mo. Yung iyong kaluluwa na ligaw ng landas gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Honestly, yung mga suffering, yung paghihirap na pinagdaanan ng mga ninuno natin nung unang panahon, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, kung magbabalik tanaw kayo, maraming paghihirap na pinagdaanan dyan. Nariyan nakapaglaban si Andres Bonifacio. Pero mismong kalahi pa rin natin ang naghudas sa mga bayani na to. Si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay Andres Bonifacio na siyang ama ng Katipunan. Si Emilio Aguinaldo ang naghudas din kay General Luna. Dahil ang hayop na tong si Emilio Aguinaldo, ang puso niya na sa demonyo, gusto niya ng power na siya lang ang maghari. Ayaw niyang matanggal sa kanyang yung posisyon ng pagiging pangulo, at pinuno, kaya yung kanyang mga kasamahan, dati, kasi yung si Emilio Aguinaldo, sumali lang naman yan kay Andres Bonifacio sa ng Katipunan . Pero nung nagtago itong si Andres Bonifacio, dahil nga hinahunting din siya ng mga Espanyol, nung bumalik siya para kuhanin ni Andres Bonifacio ang pamumuno, dahil siya naman yung ama ng Katipunan, nagalit itong si Emilio Aguinaldo, kaya pinapatay niya si Andres Bonifacio. Honestly, itong si Emilio Aguinaldo, double-minded yan. Honestly, ang double-minded hindi mo pwedeng pagkatiwalaan kasi ang puso niya sa demonyo. So, ang nangyari, pinatay si Andres Bonifacio at si General Luna, Antonio Luna, gawa ng demonyong si Emilio Aguinaldo na nakikipag-komunikasyon sa mga Espanyol at sa mga Amerikano na nanakop sa ating bansa. Dahil tayo sinakop din tayo ng mga Amerikano. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Hindi yan nanggaling sa ating bansa. Nanggaling yan sa bansang Espanya. At hindi kinalulugod ng banal na spirito ang ginawa ng mga paring ito sa ating bansa. Kaya yung relihiyon ng Romano Katoliko, dudurugin yan. Wawasakin nyo yan. At kailangan yung tumalikod sa pagsamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Kailangan din nyo na huwag iduluhin ang mga pare. Dahil kapag inidolo nyo pa rin ang mga pari magpasa hanggang ngayon, yung Espiritu Santo na nasa katawan nyo, hindi kayo patatawarin. At dahil doon, hindi kayo maliligtas. At ang kaluluwa nyo, hindi makakapasok sa langit dahil inidolo nyo yung mga bulaang propeta na silang mga kampo ng kadiliman na sugo ng demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Ang doktrina ng Romano Katoliko ay sumasalungat sa katuruan ni Kristo.
Si Kristo hindi niya hinikayat ang mga tao na magrosaryo. Walang itinuro si Kristo sa Biblia na magrosaryo ka. Yung patungkol sa same-sex marriage, sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka o makipag-isang katawan ka sa kapwa mo kasarian. Kasuklam-suklam yan sa banal na spirito. Pero yung pinaka-pope ng Romano Katoliko, ini-encourage niya ng mga tao ng okay lang yung same-sex marriage. Yung demonyo, okay lang daw na yung sagradong tahanan ng banal na spirito ay babuyin dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko ay si Satanas. Hindi yan banal. Demonyo yan na lumalapastangan sa banal na spirito. Ako, ang katawan ko, sagradong tahanan ng banal na spirito. Ang banal na spirito na nasa katawan ko, ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Yung Papa ng Romano Katoliko, hindi ko ama yun. Kaya hindi ko tatawaging Holy Father at yung mga pare, hindi ko ama yun ng mga yun. Hindi ko sila kilala. Dahil mga tao din lang sila. Ako, ang kaluluwa ko ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang aking katawan, ipinanganak yan sa laman ng aking ina. Dahil ang aking katawan, sinapupunan ng aking ina lumabas, kaya ako naging tao. Pero yung aking kaluluwa, sa Espiritu Santo yun ipinanganak. Kaya anak ng Espiritu Santo ang aking kaluluwa at anak ako ng Diyos. Dahil yung Espiritu Santo ang totoong Diyos na may gawa ng buhay ko. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Honest, itong mga nangyayari sa ating mundo ngayon ay babala yung mga sinabi ni Kristo na kung ano magaganap sa huling panahon bago ang pagdating ng Panginoon. Magkakaroon ng mga gera ang mga bawat bansa. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, ng mga kalamidad. Yung mga nangyayari na sa iba't ibang nasyon, mga nililindol, nagkakaroon ng mga storm, ang kanilang mga daan ay pinapasok ng tubig, mga maraming mga gusali ang nawawasak gawa ng mga ulan at tubig, ng hangin. Honestly, galit yan ng banal na spirito sa mga tao. Ang Espiritu Santo, na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang may gawa ng langit at lupa. Siya yung lumikha ng langit at lupa. Maraming mga tao ang walang pag-ibig na sa banal na spirito dahil mas inibig nila ang sarili nila at yung mga bagay dito sa mundo. Honestly, yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng banal na spirito. Nauso na ngayon sa mga tao yung mga tato-tato. Sabi nila art daw yun. Yung katawan natin, sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng banal na spirito. Yung lagyan mo yan ng marka, ng tato. Honestly, dinungisan mo yung sagradong tahanan ng banal na spirito, na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Yung hindi ka na kontento kung paano ka nilikha ng Diyos. Niretoke mo yung sarili mo. Yung ating katawan, hindi natin yan pag-aari. Pag-aari yan ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Yung ritokehin mo, yung itsura mo, dahil gusto mong pagandahin ang itsura mo, dahil gusto mong maging maganda ka sa paningin ng ibang tao, hindi yun yung kinalulugod ng banal na spirito dahil binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan. Yung makiapid ka sa hindi mo asawa, mga lunyaka, magbenta ka ng aliw, gamitin mo yung katawan mo sa kalaswan at kamunduhan, katulad ng mga pornography. Honestly, walang kapatawaran yan sa banal na spirito dahil binababoy mo yung sagradong tahanan niya. Yung sumamba ka sa rebulto, walang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil sinasamba mo yung rebulto. Hindi naman ang rebulto ang may hawak ng buhay mo, kundi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Honestly, maraming mga kalalakihan ang namuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, katulad ni Vice Ganda at ng kung sino-sino pang mga bakla. Si Charis Pimpenko, hindi na kontento kung paano siya nilikha ng banal na spirito. Pinili niyang mamuhay na si Jake Cyrus.
Anong nangyari kay Jake Cyrus? Wasak. Sinisira ng banal na spirito dahil sinabi nga ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking katawan ay wawasakin ko rin. Honestly, maraming kaluluwa ang naligaw ng landas. Maraming mga artista, mas inibig nila ang kanilang pera at sarili nila. Kaya yung mga artista, dahil marami silang pera at kung anong gusto nilang gawin sa katawan nila, niroretoke nila. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, maraming tao ang mas pupunta sa impyerno kaysa sa makakapasok sa langit. Dahil bilang lang yung mga tao na naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya sa Espiritu at katotohanan. Na mas umibig sila sa Espiritu kaysa sa pera. Maraming mga tao naging mga mukhang pera. Akala nila pera ang nagbibigay ng buhay sa tao. Maraming mga mayayaman, inaalipin yung mga mahihirap, pinaghihirap nila ang pamumuhay, dahil akala nga nila dahil sila'y mayaman, mas nakahihigit sila sa mga taong mga mahihirap. Pero kaawa-awa kayong mayayaman, dahil kayo ay parurusahan ng banal na spirito, dahil yung mga ginawa niyong kawalangian sa mga taong inyong inapi, sisingilin kayo ng banal na spirito dahil yung mga taong inapi nyo, yung katawan nila, sagradong tahanan din ng banal na spirito at yung mga taong inapi nyo, umiyak na mga yon sa Diyos at pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga dasal. Kaya yung mga mayayaman, kaawa-awa kayo. Kayo yung lulupigi ng banal na spirito. At yung pera nyo, hindi nyo madadala sa hukay. Hindi kayo masasalba ng pera nyo. Yung mga pare na walang ginawa, kundi kapag may mga gustong gawin sa simbahan, lagi na lang hingi ng donasyon, nanghihingi ng pera sa mga tao. Pero ang daming pera ng simbahan ng Romano Katoliko na sinasabi ni Tatay Digong, maraming mga investment ang mga pare. I think Cruz ang apelyido nung pare na yon. Galit na galit yun kay Tatay Digong. Sinabi ng demonyong pare na yon na mamatay na daw sana si Duterte. Tangina niya, di siyang namatay. Binawi ng Holy Spirit ang buhay sa kanya, di natoda siya. Kailangan ng pare, siya yung may hawak ng buhay. Kailangan ng pare, pakikinggan siya ng banal na spirito at siya susundin ng banal na spirito. Ang may hawak ng buhay niya ang banal na spirito at hindi naman si Satanas ang sinasamba niya. Hindi ang banal na spirito ang sinasamba niya, kundi ang demonyo si Satanas. Sa rebolto siya sumasamba. Oh, pari ka, father ka, ang mga spiritual ka, bakit hindi mo nasave ang sarili mo? Nung binawi ng Holy Spirit ang buhay na piniram sa'yo, bakit hindi mo kayang i-resurrect ang sarili mo? Yung si Cruz na yon, na yung pari na demonyo, na nagsabi na mamatay na daw si Tatay Digong. Honestly, ito yung katotohanan. Kalabanin mo na ang lahat, wag lang ang banal na spirito, na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Dahil ang Espiritu Santo ang magliligtas sa iyo eh. Siya yung may hawak ng buhay mo eh. So yung mga lahat ng kumakalaban sa Espiritu Santo, tutudasin lahat yan ng Holy Spirit. Kaya yung mga taong tarantado, yung mga artista na nagpapatong-patong ng kanilang mga ilang lalaki ang nagdadaan sa buhay nila. Katulad ni Chris Aquino. Naging putang babae, talande. Oh, ngayon nagsasuffer na siya. Nasaan yung kanyang pera? Mayaman siya, pinagmamayabang yan, naging mapagmataas at mayabang siya. O asan ang pera ngayon ni Chris Aquino? Paubos na, hindi pa siya gumagaling. Dahil kinakarma na siya. Pinarurusahan na siya ng banal na spirito. Sinabi nga ng Panginoon na sino mang sumira sa aking templo, iwawasakan ko rin. Kaya yung si Chris Aquino, honestly, hindi yan gagaling. Hindi yan pagagalingin ng banal na spirito. Ilulubog ngayon siya ng banal na spirito sa kanyang mga kawalanghyaang ginawa sa banal na spirito. Ibababa ngayon siya ng banal na spirito. Ito yung katotohanan. Walang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Honestly, mag-repent na kayo. Yung mga nangyayaring kaguluhan dito sa mundo, yung mga naririnig na tunog sa kalangitan sa iba't ibang nasyon, yung mga nangyayaring kalamidad kung sa isang lugar, nanggaling yan sa banal na spirito, sa Espiritu Santo. Siya yung babalik para
lipulin at tapusin yung mga taong lumalapastangan sa Kanya. Pero yung mga tao na magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, may chance pa kayo para patawarin ng Espiritu Santo. Pero kung kayo mananatiling suwail sa Espiritu Santo na sasambahin niyo yung mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, iduluhin niyo yung Papa ng Romano Katoliko na inyong Holy Father, iduluhin niyo yung mga pare na inyong Spiritual Father, honestly, nasa kadiliman ng kaluluwa niyo. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niyo. Ako ay isang sinugo ng Banal na Espiritu. Tinawag niya ako para magsalita patungkol sa Kanya, para magpahayag ng katotohanan na siya ang Diyos Ama na siyang babalik na parang magdanakaw na sinabi ni Kristo. Dahil siya yung Alpha at Omega. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin, siya yung babalik para bawin ang buhay natin. At siya rin yung maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Yung mga naging tapat at kaisa ni Kristo na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ang siyang maliligtas. Yung mga kaluluwang lumalapastangan sa Espiritu Santo, nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, ang siyang uusigin at dudurugin ng Espiritu Santo dahil sila yung mga naging kaisa ng demonyong si Satanas. Honestly, ang doktrina ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas at ng Antikristo. Kampon sila ng kadiliman. Yang simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin nyo yan. Dahil hindi kayo maliligtas ng mga pare at ng mga rebolto na iniidolo nyo. Ang banal na spirito na nasa ating katawan, ang siyang magliligtas sa kaluluwa nating mga tao. Dahil siya yung Diyos Ama na may gawa ng buhay natin. Yung Papa ng Romano Katoliko na si Francis, honestly, yan ang pinakahuling Pope na magiging Papa dyan sa Roma, sa Vaticano. Dahil yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin din yan. Yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin mismo sa ating bansa. Diyan magsisimula sa ating bansa. Na dudurugin yung mga simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol. Dahil yung simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol, na itinayo niya dyan sa ating bansa, ay kulto ng demonyong si Satanas at ng Antikristo. Hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Alam lahat ng Espiritu Santo ang bawat puso ng bawat tao dahil siya yung may hawak ng buhay natin. Hindi yung mga pare, hindi ang rebolto, hindi ang mga ministro na nagkalat dito sa mundo, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Tanging ang Espiritu Santo lang. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama, na amang espiritual, na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Sinabi nga ng Panginoon, bago ka pa man isinilang sa mundo, ay pinili na kita na maging tagapagsalita nga niya sa buong nasyon. Ako, dahil templo ng Espiritu Santo ay katawan, bago pa man ako isilang dito sa mundo, nasa plano na ng banal na Espiritu na ako ay magiging tagapagsalita niya. Ipinahayag yan sa akin ng Banal na Espiritu na ako ay ang anak niyang babae na kinuha niya dito sa lupa para magsalita patungkol sa kanya. Para ipahayag na siya lang nag-iisang Holy Father na dapat sambahin ng mga tao sa kanilang puso, isipan at kaluluwa dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na lumikha sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!